To see is to believe kung legit po ba. At ito na po guys, pwede nang mapindot itong withdraw loan. At makikita natin dito sa baba guys ay may current loan pa po ako na 22,500 pesos. So magandang araw po sa lahat. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin and for today's video ay i-review natin ang Ace Loan sa Shopee. Revolving credit din pala itong Ace Loan guys. Meaning kahit hindi pa na fully paid ang ating previous loan ay pwede na po tayong makapag-loan ulit hanggat may available credit balance. Katulad po sa akin, pangalawang beses pa lang po akong nagbayad sa aking loan nung nakaraan. At 9 months ko pa po yun babayaran. At may natira pa po akong 7 months. At nakapag-loan na ako ng panibago guys. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil ipapaliwanag ko po sa inyo ang buong detalye. At ipapakita ko rin po sa inyo ang sistema ng Ace Loan. But before anything else, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-click yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga reviews, mga tutorial videos na i-upload sa aking channel. So, let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, babalikan muna natin saglit yung time na na-approve ang aking application sa halagang 22,500 pesos ang credit limit. So ito po ang nakalagay sa amount sa available credit limit guys. At dahil winidraw ko ito lahat nung time na yun, so nagiging zero balance na po ang available credit limit ko. So nung nagbayad po ako guys sa unang repayment due date ko at pagkatapos kong binayaran ay binigyan na ako ng available credit limit na 1,795 pesos. Pero hindi ko pa ito nahiram guys. Dahil hindi ko pa ata na-reach yung minimum credit limit na pwede ko nang hiramin ulit. At isa pa, hindi pa mapindot itong withdraw loan guys. So pagbayad ko sa pangalawang monthly due date ko guys, ay dinagdagan na po ang aking available credit limit. Dinagdagan ng 1,941 pesos. At ang nagiging available credit limit ko niyan guys ay naging 3,736 pesos na po. At withdrawable na po siya guys. Pwede ko na itong uutangin guys kahit ikadalawang beses ko pa nabayaran ang aking previous loan. At ito pa guys ha, itong pangalawang beses na pagbayad ko guys ay na-late ako. Na-overdue po ako ng isang araw. Due date ko ngayon, kinabukasan ko pa po nabayaran. So balikan po natin yung araw na nagbayad ako guys ha. So ito po yun guys, tingnan nyo guys, may nakalagay past due 10 October 2024. Kadapit sa G's kasi ng buwan ang due date ko guys. Tingnan nyo dito sa baba guys, may nakalagay overdue. So ang nangyari po guys, pag pindot ko nitong pay now ay may penalty na po ako na 182.94 pesos. At idagdag sana ito guys sa amount ng aking monthly due. Buti na lang guys, nung pag-apply ko pa lang ay hindi ko tinanggal ang loan protection. May silbi pala yun. Tingnan nyo guys ha, may naka-add na nga 182.94 pesos. Ay nakadidak din kaagad ito dito sa baba. So walang madadagdag sa aking babayaran guys. So ngayon guys, balik na tayo dito guys para uutangin ko na naman ulit itong binigay sa akin na credit limit. To see is to believe kung legit po ba. At ito na po guys, pwede nang mapindot itong withdraw loan. At makikita natin dito sa baba guys ay may current loan pa po ako na 22,500 pesos. So ngayon, pindutin ko na itong withdraw loan. And then ilagay ko po dito ang amount na gusto ko na namang utangin. So 3,700 ang hiramin ko ngayon guys. At ang pinili kong loan term ay 3 months lang po. At ito po yung sinabi kong loan protection guys. Pindutin natin ito para malalaman natin yung mga detalye nito. What is loan protection?
Loan protection consists of two services that allow you to withdraw a loan with peace of mind. So ito po yung dalawang services ng loan protection guys. Una, itong late fee waiver. So itong late fee waiver guys, so yun po yung halimbawa guys yung na-overdue ako. Yung may penalty sana ako na 182 pero winive nila. For late fee waiver, we will waive the late charge on your first overdue loan prepayment. So isang bisis lang po ito guys ha. Kapag na late na naman tayo sa pangalawang bisis nating pagbayad guys ay hindi na po ito applicable. At ang pangalawang service nitong loan protection guys ay itong credit life insurance. For credit life insurance, si Insure Life will cover the outstanding loan amount plus interest in case of the following unforeseen events: natural death, death due to accident, death due to unprovoked murder or assault, total and permanent disability due to accident. So ito po yung mga na-cover sa insurance guys. So ito palang ibig sabihin nitong loan protection guys. At dito sa baba guys, malalaman natin kung magkano ang loan protection na madadagdag sa ating babayaran buwan-buwan. For the late fee waiver, you will pay a monthly service fee of 0.2% of the total loan amount in the duration of the loan period. So ang loan amount ko guys is 22,500 pesos. Ang 0.2% niyan ay 45 pesos. So yan po ang nadagdag sa aking babayaran buwan-buwan. At sa credit life insurance guys ay free daw po ito. So ito pala ang mga benefits na makukuha natin sa loan protection guys. Pero kapag hindi natin ito kailangan guys, ay pwede naman natin itong i-off or i-disable. Katulad nitong sa akin guys, ang 0.2% ng 3,700 guys ay 7.40 pesos. So ito na po ang mababayaran ko buwan-buwan, kasali na po ang loan protection, 1,423.89. So ngayon guys, i-off ko itong loan protection. I-click ko lang itong may maliit na box guys. At pag-click ko niyan guys, ayan po, naka-off na po siya. Ay nabawasan na po ng 7.40 pesos ang monthly repayment ko. So naging 1,416.49 na po. So ngayon guys, i-withdraw ko na ito guys. I-click na natin itong withdraw now. At sa Shopee Pay pa rin ito papasok guys ha. At ito na po guys. Your loan withdrawal is under review. Please wait for an update. So mga 10 seconds guys, ito na po ang result. Your loan withdrawal is successful. The loan will be disbursed to your Shopee Pay within the next hour. So pumasok ka agad ito sa aking Shopee Pay account guys. So legit po siya guys na makapag-loan ulit tayo kahit may outstanding balance pa tayo sa ating previous loan na hindi pa nabayaran. So ngayon guys, balik po tayo sa aking available credit limit. At ito na po guys, naging 36 pesos na lang po ang naiwan sa aking available credit limit. So dalawa na po ang nakalagay sa aking current loan guys. Itong previous loan ko na 22,500 pesos at itong 3,700 pesos. So tingnan natin ang mga loan details nito guys ha. So ito po yung niloan ko na 22,500 pesos. So dalawang buwan ko pa lang ito na paid. At ang monthly due date ko nito guys ay kada 10th day of the month. At itong isa naman guys, itong 3,700 pesos, ito po yung loan details niya. So dahil 3 months yung loan term nito, so 3 lang po ang nakalagay dito guys. At ang monthly due date ko nito guys ay every 13th day of the month. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ito binayaran ng sabay. So to make the long story short, puntahan natin ang aking loan dashboard para magbayad. At ito na po ang nakalagay sa aking current repayment guys, 5,075.27 pesos. Dahil dalawang monthly due na po itong nakalagay dito guys. So i-click ko na itong Pay Now. So ito na po guys, automatic po siyang nakatotal ang ating due date sa November 10 at November 13. Pwedeng isa muna sa kanila guys ang ating babayaran. Pero itong unang due date muna ang ating pwedeng bayaran. Itong November 10 muna ang pwede nating bayaran. Hindi pwedeng tumalon po tayo sa November 13 at saka na natin bayaran itong November 10. Hindi po pwede yan. Kailangan ang una nating bayaran ay itong unang due date.
So halimbawa kapag itong isa muna ang babayaran natin, so tanggalin lang nating check itong nasa baba. And then patuloy po tayo. So sa akin naman guys ay babayaran ko po itong dalawa. May tutorial video na po ako nito guys kung paano ko ito binayaran. Ilagay ko na lang po ang link sa description area sa videong ito. Pakiclick na lang po guys. So pagkatapos kong nabayaran itong 5,000 plus guys, pagbalik ko sa aking Sloan dashboard ay may available credit limit na naman na binigay ang Sloan sa akin. At ito po yun guys, so sa 5,000 plus na binayad ko guys, ito po yung available credit limit na binalik sa akin, 3,282 pesos. At pwede na naman itong utangin guys, pero wag muna guys, pass muna ako. Baka hindi na ako makabayad nito sa laki na po ng aking utang. At take note guys, pwede tayong mag-advance fully paid dito guys ha. Ito magbigay po ako ng sample sa inyo guys. So halimbawa guys, kapag itong 22,500 na niloan ko ang aking i-advance fully paid, ay i-click ko lang ito guys. And then dito sa baba, i-click lang natin itong pay loan. At ito po guys, pwede na natin siya bayaran lahat in advance. Pwede ring 2 buwan muna ang babayaran natin, 3 buwan ba, 4, 5 hanggang. So ganito lang po ang mag-advance fully paid. Sa na-experience ko dito sa Sloan guys, lalo na yung na-overdue ako, ay wala po akong threat or harassment na natanggap guys ha. At wala ring tumawag sa akin na nagpa-remind na overdue na po ako. Wala po talaga guys. Ang notification lang galing sa Shopee yung nabasa ko. At automatic na lang nilang dinagdag yung penalty sa aking babayaran. At paalala lang po guys, na kapag mag-overdue po tayo, or lumagpas po tayo sa due date, hindi po tayo makabayad, ay magka-penalty po tayo araw-araw ng 0.2% sa amount ng ating niloan. So yun lang po guys. Sa mga gustong mag-apply ng loan sa Sloan guys sa Shopee, nilagay ko po ang link dyan po sa description sa baba nitong video. I-click nyo lang po yan guys para may idea po kayo kung ano po ang mga hakbang bago po makapag-apply. So yun lang man po guys, sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang man po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong video. Advance Merry Christmas po sa lahat. God bless us all. Bye for now.